Oras na para sa talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development sa Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan. Ako po si Leo Dominguez, reformado kasamang aking partner, Angelo C. Tiana at sa technical application, Ralph Ian Amoyan. Makakapili nyo sa isang oras na balitaktakan mula 10:20 ng umaga hanggang 11 ng umaga. Dito lang sa Brigada FM 95.7. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Sa pagka-ospital, iwas sa Ngayon po ay Miyerkules, January 21, 2025 at nangunguna sa ating mga balita. Ligtas-tigdas o marangkada na sa Sorsogon Region. DOH-CHD Sorsogon sinimula ng MRC Ligtas-tigdas Monitoring at Technical Assistance. Mga vaccination sites sa Sorsogon para sa MRC, alamin dito lang sa talakayan para sa ating kalusugan. Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. Wais na nakikinig sa tamang kaalaman, huwag maging ka-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa talakayan para sa ating kalusugan. Dahil gusto namin healthy kayo dahil bawat buhay mahalaga. At para sa detalye ng ating mga balita, ligtas-tigdas umarangkada na sa Sorsogon. Sa General Santos City, mula national hanggang lokal na pamahalaan at international partners, nagsama-sama para sa isang misyon ng ligtas-tigdas vaccination campaign. Isang malawakang kampanya laban sa tigdas o measles at tigdas hangin o rubella o German measles. Formal lang sinimula ng kagawaran ng kalusugan na pinangunahan na DOH Secretary Ted Herbosa. Ang mga opisyal na lokal na pamahalaan ng rehiyon ang Mindanao-wide 21-day supplemental immunization activity mula ngayong araw o noong January 19 hanggang February 13, 2026 para sa mga batang 6 na buwan hanggang hindi higit sa 5 taong gulang. 27 or 27 ng mga bata ang nakatanggap ng libreng measles rubella vaccine at vitamin A supplement na isinagawa mismo ng ating opisyal ng kagawaran ng kalusugan, mga health workers at iba pang partners sa ceremonial vaccination sa Lagaw Gym, General Santos City. Binigyan diin ni Herbosa ang mga sumusunod na 3 pangunahing mensahe. Una, ang measles at rubella ay patuloy na lumalaganap sa komunidad dahil sa marami pang mga bata ang hindi nabakunahan. Pangalawa, ang pagpapabakuna ay paraan upang makaiwas sa hospitalization at maaaring pagkamatay. Ang measles at rubella vaccines ay available at madaling matagpuan sa pinakamalapit na fixed or temporary vaccination sites na itinalaga ng ating lokal na pamahalaan. At ikatlo, ang MR vaccines, tulad din ng ibang bakuna sa regular na routine immunization ay napatunayan ng safe at effective at ang ating mga health workers ay handa sa pag-monitor at pag-manage ng side effect. Handa rin ang buong DOH-CHD Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan sa pagpapatupad, pag-monitor at pagbibigay ng technical assistance sa buong rehiyon. Hinihikayat ng aktibidad na ito ang lahat ng magulang at tagapag-alaga na suportahan ng MRC, dalhin ang mga batang bakunado o kahit hindi pa bakunado sa pinakamalapit na vaccination sites na itinalaga ng ating lokal na pamahalaan. Inaasa mga kababayan na babakunan ng higit na 400,000 na bata sa rehiyon ng Sorsogon. Samantala, DOH-CHD Sorsogon sinimula ng MRC ang monitoring at technical assistance. Nagpadala ng mga monitoring team sa buong rehiyon ng Department of Health Center for Health Development Sorsogon Region noong January 20 or kahapon. Sinimulan po ito pagkatapos ng launching bilang bahagi ng ikalawang araw ng ligtas-tigdas measles rubella supplemental vaccination. Layunin ng monitoring team na matiyak na tama at standard ang mga protocols at guidelines sa vaccination. Tulad ng pag-maintain ng tamang temperature ng vaccines na dapat ay hindi bababa at ihigit sa positive 2 hanggang positive 8. May sapat na supply ng bakuna at iba pang gamot para sa mga side effects. At malaman ng iba pang mga pagkukulang na dapat punan ng ahensya. Nakakasa rin ang mga DOH-CHD personnel na umagapay sa pagpapabakuna kung sakaling kulang ang mga vaccinators. At para sa ating huling mga balita,
Mga vaccination sites sa Soxergen para sa MRC, alamin kung kayo mga kabayan ay nalilito pa kung saan magpapabakuna. Sentro po ng ating bakunahan ang ating fixed vaccination sites o tinatawag na mga RHU, Rural Health Unit, ating mga barangay health station at barangay health center. Sila po yung mga fixed, kumbaga nandun po ang ating mga bakunahan talaga na hindi maaari nang ilipat kasi fixed po. Meron din po tayong tinatawag na mga temporary vaccination sites. Ito po yung pwede nating italaga ng ating mga lokal na pamahalaan tulad ng dito po sa Coronadal makikita po ang ating vaccination sites. Meron po tayo sa Ace Center Point Mall. Meron po tayong wellness center dyan ng DOH. So po pwede po kayo magpabakuna. Meron po tayo, may mga kumakalat, may mga tinalaga po dyan sa mga bus terminal, no? Ina-announce po yan sa ating mga health center, kaya abangan po ang kanilang mga announcement sa mga Facebook site. Tignan nyo rin po dahil nandyan din po sila. Okay, yan po ang ating huli mga balita. Mga kababayan, dumako naman tayo ngayon sa January 2026 health programs ihatid sa ating ni partner Jello. Ngayong buwan ng Enero, ating ginugunita ang National Deworming Month. Mahalaga ang regular na deworming upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng bulate. Lalo na sa ating mga bata, ang deworming ay isinasagawa sa mga paaralan at health centers. Panatilihing malusog at masigla ang ating mga chikiting. Makilahok sa National Deworming Month. Alam nyo ba, ang schistosomiasis ay isang seryosong sakit na nakukuha sa maruming tubig ngayong Enero. Isinasagawa ang Schistosomiasis Awareness and Mass Drug Administration Month. Ang libreng gamot ay ibinibigay sa mga apektadong lugar upang maiwasan ang malubhang komplikasyon. Makilahok sa Mass Drug Administration at sundin ang mga payo ng health workers para sa kaligtasan ng buong komunidad makiisa laban sa schistosomiasis. Ngayong Enero, binibigyang pansin natin ang liver cancer at viral hepatitis prevention month. Ang hepatitis B at C ay maaaring magdulot ng malubhang sakit sa atay kung hindi maagapan. Magpa-check up, magpabakuna at umiwas sa mapanganib na gawain. Tandaan, ang maagang pag-iwas ay susi sa malusog na atay. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Enero. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Leia. Thank you, partner Jello. Diyan po nagtatapos ang ating nakalap na mga balita. Hatid sa ating ng DOH CHD Soxergen Region Communication Management Unit. Serbisyong urgent, serbisyong Soxergen. Manatili po kayo nakaantabi mga kababayan sa ating pong pagbabalik. Ating pong pag-usapan, ayan na partner Jello. Pag-usapan natin ang ligtas-tigdas MRC vaccination. Alamin natin ano na nga ba yung status ng ating rehiyon, no? Napapatupad ba yung ating mga itinakdang, no, mga target, no? Tignan natin yan sa pagbabalik po ng talakayan para sa ating kalusugan. Mga magulang at tagapag-alaga, kayo ba ay may mga chikiting na 6 na buwan hanggang hindi hihigit sa 5 taong gulang? Pabakunahan na ang inyong mga anak laban sa measles o tigdas at rubella o tigdas hangin. Makilahok sa chikiting ligtas-tigdas ngayong January 19 hanggang February 13, 2026. Libre, epektibo at ligtas ang bakuna at available sa pinakamalapit na health center at iba pang vaccination sites. Isang paalala mula sa DOH CHD Soxergen Region. Mga ginikanan, aduna ba mo'y mga chikiting nga unom ka bulan hangtod ubos sa 5 ka tuig ang edad? Panalipdi ang inyong mga anak batok sa tigdas o tigdas hangin. Apil na sa chikiting ligtas tigdas karong Enero 19 hangtod Pebrero 13, 2026. Libre, epektibo o luwas ang bakuna. Available kini sa pinakadool nga health centers o uban pang vaccination sites. Pahinumdum gikan sa Department of Health, CHD Soxergen Region. Mga Ang tigdas ay nakakahawang sakit. Madaling kumalat sa ubo at bahing. Delikado lalo na sa mga bata kapag hindi agad na protect. At nagbabalik pang talakayan para
sa ating kalusugan. Ngayon po ay Miyerkules again, January 21, 2025, 10:33 na po ng umaga. Tayo po ay live sa DOH Center for Health Development, Sorsogon Region official Facebook page at of course mapapakinggan dito lang sa 95.7 Brigada Coronadal FM. Mga kababayan, handa na ba kayo pag-usapan natin ang MRC or Ligtas Tigdas? Partner Jello, kumusta ka naman? Yes, hello partner. Good morning. Yes, bati sa ating mga taga-pikinig. Hello, maayong aga sa ating tanan, no? Sa Region 12. Yes, maayong aga, maayong buntag sa inyong tanan. Kami po ni Partner Jello ay kasama po sa monitoring team, no? Kasama po namin siya sa monitoring team kahapon na sinimulan na po. Nakamoratorium po, no? Yung karamihan sa mga employees po ng DOH-CHD SOC Surgeon kung saan kami po ay tutulong hindi lang sa pagmomonitor kasi importante na makita natin na tama ba no standard yung ginagawa nila, pati yung temperature ng mga bakuna, yung mga supply nila, no, yung recording and reporting, importante po yan at handa rin po kami partner na magbakuna, tama ba? Tama partner. At syempre partner, no, saludo din tayo sa ating mga empleyado ng kagawaran ng kalusugan partner kasi yung effort talaga partner na ibinibigay dito sa Ligtas Tigdas MRC 2026 partner. Yes, ito po ay malawakang kampanya. 2 phases po ito from national campaign. Inuuna po natin ang Mindanao, no, as phase 1 kasi po alam na po lahat na ito po yung may pinakamaraming kaso. Sabi nga natin, no, mahigit 5,000 po mga kababayan ha, mga nanay at magulang at tagapag-alaga. Mahigit na 5,000 kaso ng tigdas at rubella po ang lumalaganap ngayon sa buong Pilipinas. Ngayon, more than 40% po ay nanggagaling sa Mindanao. Hello mga kababayan sa Mindanao, patatalo ba tayo? Siyempre hindi. Oras na po ito. Ito ay panahon ng pagkakaisa. Kaya let's grab this chance na inuna tayo, prioritize tayo kasi po malaki yung magagawa ng ating bakunahan dito sa Mindanao para pababain yung mga kaso dito sa buong Pilipinas. And of course, dahil magkakaratig rehiyon lang tayo, no? Umiikot lang dyan ang mga tao, ang mga bata, no? So pwede pong mahawa talaga. Kaya nako, Partner Jello, si Partner Jello po ay isang registered midwife. Yes, Ako po partner. ay registered nurse. So kami po ay authorized, no, na magbakuna. So handa ka na ba magbakuna, partner? Syempre partner, handang-handa tayo basta sa kapakanan ng ating mga anak at mga kabataan sa Region 12 partner. Correct. At dahil dyan, no, ating pong kapanayamin, no, meron pa tayong interview ngayon. Isa po sa ating mga kasamahan ay nasa Center Point, tama ba? Yes, partner, nasa Mall of Ace. Nasa Ayun. Mall of Ace, kung saan po nandun siya sa ating vaccination site. Meron pa tayong wellness clinic. Baka hindi niyo pa po nabibisita ang wellness clinic sa ating mall dyan sa Coronadal. So, nandun po siya para po kapanayamin niya ang isa sa mga nanay na nagpabakuna ng kanyang anak. Ating alamin, nandito po siya sa ating line. Naka-on na ba siya? Si Ma'am Jeriza H. Camag. Hello? Hello, Ma'am Jeriza? Hello, Ma'am Jeriza? Live na po tayo? Nakapasok na ba? Alright, so habang kinokontak po si Ma'am Jeriza, no, pag-usapan muna natin itong malawakang bakunahan. Alam mo sa paglilibot namin kahapon, Yes, sir, partner. ang laki na ng Oo. mga percentage ng nabukunahan. Siguro napunta kami dito sa may barangay Rotonda ng Coronadal City. Ayun nga partner. Yun- Ilang barangay yung napuntahan niyo Naka-apat partner? kami, kayo. Nakalima kami partner Okay, sa very good. Municipality of Banga partner. Ayun, very good. Kasi kami, kasama namin ang director, isa sa mga directors po ng DOH, Ayun, no, from oo. Central Office, si Dr. Celine Garfin. Ang pagbati po, nandito pa rin siya, nagmumonitor pa rin kasama natin. At isa sa mga pinakamalaking nakuha na namin ng percentage po ng accomplishment ay yung Barangay Rotonda. Yes, Dito sa partner. Coronadal. Nakaabot na sila ng 35% of their target. Ang bilis partner, no? Hamakin mo partner, 2 days pa lang tayong nagkakandak nitong Ligtas Tigdas. Oo. Na MRC yan. Oo, kasi po yung iba, unang araw pala nakaka-80 something na, 85, ganun. So, sana po mga kababayan, no, magpabakuna po at wala pong, no, kumbaga lahat ng bata dapat mabakunahan dun po sa pasok na age na 6 months to 59 months old. Kasi importante po ito para po magkaroon tayo ng herd immunity. Sabi nga nila, Tama, ano po partner. ibig sabihin ng herd immunity? Dapat po 95% yung ma-reach natin. Kasi ito po yung
percentage po ng mga kabataan na nabakunahan na kaya na niyang labanan po yung umiikot na sakit. Yes, At yung mga partner. natitirang 5% na hindi pwedeng bakunahan kasi may mga bata po of course na hindi qualified po na bakunahan, maproprotektahan na nitong herd immunity Mm-mm. kasi malaki na. Ayun, sa mga kababayan naton diri sa Coronadal City, no? Kay syempre isa pod ini sa ginatagaan naton sa importansya nga dapat ang aton mga kabataan dapat matagaan kin sining measles rubella nga vaccine partner. So isa pod ni sa tagaan naton sang importansya partner, no, kay syempre hindi naton gusto nga damo pagid ang cases diri sa Region 12 partner. Oo, actually po sa this first week of January, out of 1 million, 63 po ang cases out of 1 million. Ay, mataas, partner. Actually kasi ang sa reso dapat Mm-mm. ang ano lang 1 case per 1 million lang or zero, Yes, di ba? partner. Na-reach na niya yung tinatawag na threshold, no, or Yeah. alert level, no, na pwede pong mag-cause ng outbreak kapag tumaas-taas po. Mm-mm. Ayan, I think andito na po sa line si Ma'am Jeriza kung saan kakapanamin natin ang interview tayo ng isang nanay. Tingnan natin yung kanilang mga comments, no, sa ating nagaganap na bakunahan. Hello, Ma'am Jeriza. Hello? Magandang Nasa umaga linya na ba po, si Ma'am partner Jeriza? sa Kalusugan Leia. Hello? Hello, Ma'am Jeriza. Hello po, Hello? ma'am. Magandang umaga Ayun, po. ayun. Naririnig mo? Naririnig na partner. Sige, partner. Opo. Okay, sige. Ikaw Opo, naririnig mo? partner. Yes, partner. Okay, sige. Ikaw nga mag-interview, hindi ko naririnig si Ma'am Jar. Ayun, Ma'am Jar, kamusta naman po ang nagaganap dyan ngayon na bakunahan sa Mall of Ace? Okay. So, Sir Jello, may mga ilang nanay na kasamang kanilang mga anak na paano na dito sa wellness clinic sa Mall of Ace Center Point. As of 10 a.m. kanina, may 3 bata na pong nabakunahan at inaasahan natin madadagdagan pa yan dahil bukas ang wellness clinic sa Mall of Ace Center Point para maghatid ng libre at ligtas na bakuna laban sa tigdas hanggang alas 5 ng hapon. Ayun, partner. Masyadong partner, no? Siguro sa linya partner ng Di mo rin marinig. konti lang partner pero medyo choppy siya partner. Ayun, sige. Nasa linya po pa rin ba si Ma'am Jeriza ngayon? Ayun, Ma'am Jar, sino po pala yung kasama mo ngayon dyan sa ating site sa Mall of Ace? Okay. So, Sir Jello, meron po tayong napaunlakan ng invitation, no? Ito po, kasama ko po ngayon dito sa wellness clinic, si Ma'am Shena, isang ina mula sa syudad ng Coronadal. Na nagpabakuna din po ng kanyang anak laban sa tigdas at rubella. Magandang araw po, Ma'am Shena. Hello po, good morning po. Magandang umaga po sa lahat at sa mga nakikinig po. Magandang umaga po. Ayun, naririnig na kita, Ma'am Jeriza. Good morning ni Ma'am Sheena. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Sheena, tanungin nga kita, Ma'am Sheena, kasi ikaw napabakuna mo ng iyong anak, no? Ilang taon po, months po ang iyong anak, Ma'am Sheena? Ang anak ko po is 1 year and 10 months na po ngayon, ma'am. Oh, wow. 1 year and 10 months, no? By the way, Ma'am Sheena, kasama po natin dito si Sir Jello, tsaka ako po, no, si Lia sa DOH. Ngayon, ma'am, pasok na pasok, no, ang yung anak mo para pabakunahan. Tanong muna kita, ma'am, kompleto ba yung inyong anak sa routine immunization? Yes po. Every schedule po ng health center namin, pinapabakunahan po talaga namin yung baby namin. Okay, very good kasi 1 year mahigit na ang inyong anak. Ibig sabihin, nakatanggap na po siya ng 2 boosters ng MR o measles rubella. Tama po ba? Yes po, opo. Yes. Ma'am, dahil nakatanggap na siya no, ng 2 bakuna ng MR, hindi, paano ka, kumbaga, nakumbinse o talagang desidido ka ng pabakunahan ulit ang inyong anak at bakit ka nagpabakuna ulit ng supplemental immunization? Kasi ano naman ma'am, para sa bata din naman kasi, mas maka-help or mas makatulong kasi siya mag-boost ng immunity ng bata. And makikita mo naman ng result ma'am na hindi gaano sakiti ng bata, hindi siya nakahawaan. So, isang malaking tulong na po yung libreng bakuna po ng government po sa ngayon. Saka parang
nagiging ano na din siya. Parang nalolocalize na po siya. Kumbaga, hindi lang po siya within the city lang na nakakaabot na din siya sa ilang barangay and purok na din po, which is malaking tulong lalo na po sa amin. Correct, no? Malaking tulong talaga sa ating yung mga nanay. Ma'am Jeriza, nung pinapabakuna mo ba yung anak, mayroon ba siya na-experience ng mga side effect? Nilagnat ba? Ano bang naramdaman ng inyong anak? Usually, pag binabakunahan siya, may mga nararamdaman siya, may nilalagnas. Pero nawawala din naman ho kaagad. Siguro sa effect ho siguro ng vaccine sa katawan ng bata. Kumbaga, sabi pa nga na ilang nanay, talagang lumalaban daw ho ang immune system ng bata kapag binabakunahan kasi alam mo daw na nag-e-effect agad. Kaya may mga side effects. So, hindi ganun kalala. Okay. Naaagapan naman ho agad. Okay, very good. Naagapan. At pong ginawa niyo, Ma'am Sheena, nung may lagnat po yung inyong anak? Sinunod lang po namin ang advice ng mga BHW and nurses na kapag nilagnat, painumin lang ho ng gamot and then punas-punasan lang ho. Tapos kung bumalik naman ho sa normal, then stop na din ho. Kasi natural lang daw ho talaga na may ganong effect pag nagpabakuna. Okay, very good. Nako, magaling na mami si Ma'am Sheena, no? Yes, partner. Siguro, huling mensahe nila Ma'am Sheena sa ating mga kababayan, ano pong pwede nating maipayo, no? Para sa mga hindi pa po nagpapabakuna. Sa mga hindi pa po nagpapabakuna ng mga parents po para sa kanilang mga anak, i-grab na po ang opportunity na habang libre at pinupuntahan po nasa health center. Yung iba, kagaya po namin ngayon, nandito sa Mall of Ace na dinrab talaga opportunity na magpabakuna ng mga anak. I-grab na po. Huwag po matakot kasi malaking tulong po ito sa inyong mga anak. At bigyang pansin din po ang kailangan ng mga anak. Yay! Thank you so much, Ma'am Sheena. Maraming salamat po. At of course, congratulations po dahil protektado na po ang inyong anak. Ano po pangalan ng anak niyo pala? Si Mishka Georgia po. Yes, ang haba-haba, baby Ash. Tama ba? Congratulations sa baby mo at sa inyo. Teamwork talaga yan, no, ng magulang at saka ng bata, no? Para po, of course, na maprotektahan. At dahil dyan, protektado ng iyong pamilya sa lumalaganap na tigdas at tigdas hangin. Thank you very much, Ma'am Sheena. Ayun, partners. Po. Ma'am Jeriza, nandiyan ka pa ba sa linya? Yes po, Ma'am Leah, partner sa Kalusugan Leah. Nandito pa po ako sa linya. Ayan. So, Ma'am Jeriza, standby ka lang muna dyan, no? Mag-interview ka pa ng mga nanay, no? Para next time, try pa natin silang mai-air din, no? On live para po makuha natin ang kanilang mga comments and experience. Maraming salamat, Ma'am Jeriza. Maraming salamat po. Okay, thank you. Now, may question dito. Anong edad daw ang pwedeng magpabakuna? Okay, would you like to answer in local language, Sir? Ayun, partner, no? So, ang aton ginatagaan, sining aton nga measles, rubella, or tigdas, kag tigdas hangin, partner, no? Kung sa Ilonggo man, or sa dialekto ina. Ang ginatagaan naton, partner, is 6 months to 59 months. So, kung 59 months, partner, no, hindi pa siya kaabot 5 ka tuig. So, hindi pa siya nakaabot sang 5 years old, amo nang ginatagaan naton. Kag, syempre, partner, no, sa ilaabi, partner, nga routine immunization, for sure, partner, kita may arap man sini, partner, nga mga vaccines atong bata pa kita, sang baby pa kita, nga kita nagapa-immunize sa aton man na health centers. Natagaan man kita sini nga mga vaccines, partner. Kag, ini siya abi partner ning ginahatag naton is atong ginatawag nila nga booster shot para sa iban nga mga bata nga wala nakakumpleto sang ila nga bakuna. So sa aton mga nanay kag mga tatay nagapalamati sa ilang mga panimalay subong aga. Kung may arap man kamo sang inyo nga mga kabataan dira o mga baby nga nagaedad 6 ka bulan tubtob 59 ka bulan,
59 months, dalon naton sila sa pinakalapit nga mga health centers naton sa aton barangay. Kay may ara kita dira sa mga vaccines nga available, libre ini siya kag epektibo ini nga vaccine kag makabulig man ini sa immunity sang aton mga kabataan. Yes, regardless mga kababayan, regardless, no? Yes, 6 months partner. old hanggat hindi pa tumutuntong ng 5th birthday ang inyong anak, regardless, complete sa bakuna tulad ng anak po ni Ma'am Sheena, kahit kompleto na ang bakuna, nagpabakuna pa rin, or kahit lalo na sa mga hindi kompleto, no? Bakit? Kasi marami pong kumakalat na virus ngayon sa Tama, hangin. partner. Kailangan pataasin yung antibodies sa katawan na pwede pong i-activate po yan ng isang bakuna. Yes. Kaya po kailangan dagdag protection. Ma'am, hindi ba tumatalab yung dating bakuna? Dalawa na yun. Tumatalab po. Pero po, dahil hindi nga, kumbaga parang natutulog, no, yung mga antibodies or konti lang kasi matagal na napabakunan or wala naman talagang sakit before. Pero ngayon po, para po mas madaling maalerto yung katawan natin kasi po mataas yung kaso. Kumbaga mas handa siya, hindi na siya makakaranas ng mga sintomas na pwede pang maranasan po kapag na-infect ang isang bata. At vulnerable population niya mga kababayan, tandaan natin na ang kanilang mga immune system ay mas mahina pa po kaysa sa mga katulad natin, no? Hindi nila kakayanin yan. So mas maganda po, no, na mapabakunahan talaga. Mga kababayan, commercial break muna tayo. Sa pagbabalik, no, ating interviewin po ang NIP manager po ng region, no, at ang medical officer ng DOHCHD SOC Surgeon. May katanungan po dito, pwede daw ba ang may G6PD? Sasagutin po yan ng ating panauhin sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Bakuna, ay kayang labanan sa tamang bakuna. Mga magulang at tagapag-alaga, kayo ba ay may mga tsikiting na 6 na buwan hanggang hindi hihigit sa 5 taong gulang? Pabakunahan na ang inyong mga anak laban sa measles o tigdas at rubella o tigdas hangin. Makilahok sa tsikiting ligtas tigdas ngayong January 19 hanggang February 13, 2026. Libre, epektibo at ligtas ang bakuna at available sa pinakamalapit na health center at iba pang vaccination sites. Isang paalala mula sa DOHCHD SOC Surgeon Region. Mga ginikanan, aduna ba mo'y mga tsikiting nga 6 ka bulan hangtod ubos sa 5 ka tuig ang edad? Panalipdi ang inyong mga anak batok sa tigdas o tigdas hangin. Apil na sa tsikiting ligtas tigdas karong Enero 19 hangtod Pebrero 13, 2026. Libre, epektibo o luwas ang bakuna. Available kini sa pinakadool nga health centers o uban pang vaccination sites. Pahinumdong gikan sa Department of Health, CHD, SOC Surgeon Region. Ligtas! Ligtas! Alright, maayong buntag sa inyong tanan, maayong aga. It's 10:51 on our clock. No, may oras pa tayo para ating talakayin ang ligtas tigdas, no? May mga hanging questions tayo at I'm gonna leave it to the expert of bakuna. Nasa linya na po ang ating walang iba, no? Ang ating phone patch po kasi sobrang busy po kasi ang lahat. Nasa General Santos City, mula sa General Santos City, our NIP Manager and Medical Officer 5 of DOHCHD SOC Surgeon Region, Dr. Edward Jane Montanier. Magandang umaga, Doc Jane. Hello, Mia. Hello po sa lahat ng listeners natin. Good morning po. Actually po, nasa Jensen po ako ngayon. Ongoing po yung ating ginagawang pag-monitor po ng ating pong mga vaccination teams sa bawat vaccination sites po dito po sa ating syudad ng General Santos City. Ayan, kasama po si Doc Jane, no, sa ating nag-monitor, no, para po, kumbaga parang walang tulugan na tong pag-monitor natin na tong mula pa nung December. Pero Yes, Doc partner. Jane, kwento niyo po sa amin, kumusta po ang mga unang araw natin, no, na sa pagsasagawa po ng ligtas tigdas o measles, rubella, supplemental immunization activity. Okay, Miss Lydia, sa ngayon po, ongoing pa po yung ating vaccination dahil tayo po ay nasa third day pa lang po ng ating po tigdas-ligtas MRC vaccination po natin sa Mindanao and Barm. So, Miss Lydia, sa ngayon po, ako
po ay lubos na nanawagan sa lahat ng mga magulang because nga po, yung ating pong target na babakunahan is for 51,250. However po, sa ating pong data as of 8 a.m. today, Yes, nasa 50,417 lang po yung ating pong nabakunahan out of the 451,250. Or nasa 11.62% lang po tayo. So medyo mababa pa po. Anyway, this is just the third day. So baka po mas tataas pa po at mas marami pa po tayo. Batang 6 months to 59 months or under 5 years old na magpapabakuna o mababakunahan pa po ng ating mga vaccination team. Okay, mga kababayan, narinig nyo yan ha, out of, kasi ang kailangan natin is more than 400,000. So, tama ba Doc Jane, nasa more than 50,000 pa lang tayo na nabakunahan? Yes po, nasa 52,417. 417. Yan po yung datos na naitala po ng ating pong mga LGU sa ating pong reporting system po sa ating pong ginagawang tigdas-ligtas bakunahan para po sa Mindanao region. Yes, 11.62% pala mga kababayan ha. Pero this 52,470 na mga kabataan na nabakunaan, congratulations po sa inyo at sa mga nanay po na nininiwala at nagpapabakuna at dahil po dyan protektado ang inyong mga anak. Pero sige pa po, patuloy pa po ang ating bakunahan kasi libre po ito, epektibo po at kasi celebrate lang natin no, ng 50 years anniversary na po ng bakuna. Ibig sabihin po, matagal nang ibinibigay na patunayang epektibo po ito no, dito sa Pilipinas. 50 years na po. Doc, mayroon pong tanong dito. Pwede daw po ba, Doc, bakunahan ang may G6PD? May G6PD, yes po, wala naman pong komplikasyon yung pong may G6PD. Ang tanging lang po nating contraindication sa pagbabakuna po ng ating MR or measles rubella na bakuna is yun pong meron pong history ng hyper sensitivity or meron pong reaction or meron pong serious allergic reaction nung sila po ay binakunahan nung routine po nating MMR. And if ever po naman may mga iniidang sakit yung ating pong mga target na mga batang babakunahan, meron naman po tayong sinagawang health risk assessment. So kung maaari po yung mga magulang po pag meron pong iniindang sakit or meron po bang history ng mga sakit at meron pong maintenance ng mga gamot, i-inform po yung aming mga bakunador. And kung po pwede po yung iba na medyo nasa maintenance ng gamutan, kumuha po ng clearance sa inyo pong mga pediatrician para naman po maisiguro natin na wala pong magiging negatibong epekto po sa mga bata. Pero naman po, Ms. Gia, the Yes, usual Doc. naman po na side effect ng ating mga bakuna is yung maglalagnat yung bata, masakit lang po yung area kung saan binakunahan, or minsan po namamaga. But hindi naman po ibig sabihin na pag wala po itong mga nabanggit ko, hindi po effective yung binigay po ng ating mga bakunador. Tama, Doc. At saka handa no, ang ating mga health workers. Sabi nga ni Doc, ina-assess po yan. Andyan po no, para mabigyan po kayo ng lunas no, at tamang advice po. Dahil hindi lang po bakuna ang binibigay natin. No, handa rin po tayong lunasan ng mga side effect po na mararanasan ng mga bata. Pero sabi nga ni Doc, normal lang po yan at kayang-kaya po yan agapan ng ating mga symptomatic na mga medicine or treatment. Now, Doc, aside from mag-extra tanong ako, Doc, ha? Aside from bakuna, Doc, ang tanong na karamihan, bakit ba, Doc, nagbibigay pa ng supplemental na vitamin A? Yung supplemental na vitamin A po, hindi lang po siya nakakapalinaw daw ng mata, pero po, dagdag po itong protection sa ating immunity. Ongoing din po kasi yung ating pong OPT na ano po natin, na regular po itong binibigay. Ito pong OPT o yung vitamin A na binibigay po natin, that is a routine natin na binibigay din po. But with this po, sinabay na po natin para isahan lang po yung ating pong pagbibigay ng ating serbisyo. Dahil po yung vitamin A plus the MR, it would give
much more protection and it would boost the immunity po ng ating mga kabataan. Okay, very good. So mga kababayan ha, huwag kayong magtataka kung bakit binibigyan natin ng vitamin A yung mga bata. Again, para kompleto po ang immunity ng isang bata, no, kailangan makumpleto po ang vitamin A. May karagdagang tanong pa ata, no, Yes, partner Jello. Yes, Doc, Yes po. additional tanong lang po ito, Doc, sa ating mga live viewers at listeners po, Doc, ha. Tanong po niya is it okay lang po ba na naka 3 times na po nabakunahan ang baby ko? Kasi ang first daw po na vaccine niya ay 1 year old, tapos nabigyan din siya ng pagka 3 years old at ngayong 4 years old and 2 months na po siya. Okay po, wala pong overdose yung ating mga bakuna. Dahil po kasi hindi po natin na-reach yung ating pong target na 95% or ating community protection or yun po ating tatawag herd immunity. So kaya po medyo dapat po nga, Miss Lia and Angelo, hindi Yes, po Doc. tayo nagsisiya ngayon kung maganda po yung ating routine. Correct. Kaso nga po, ating riyon at sa buong Pilipinas, masyado pong mababa yung ating pong coverage ng mga batang dapat na protektahan natin with all of the vaccines, hindi lamang po itong MR vaccine. So, again po, wala pong overdose and additional protection po yan dahil po sa ngayon, tumataas po yung kaso ng tigdas sa buong Pilipinas. Yes, at saka Dok, baka kasi nare-record yung kasi di ba Dok, nagsiya na tayo noong 2023? Yes, nagsiya na tayo ng 2023. Pero kung atin pong maaalala, yung atin pong region is nasa 80% lang po yung atin pong nabakunahan. Nung MRCA 2023, yun lamang pong mga hindi nabakunahan ng routine ang ating binigyan. Sa ating pong yung ginagawang tigdas-tigdas sa ngayon, lahat po ng batang 6 months to under 5 years old ang ating binabakunahan kasi po siya, Sir Jello, Yes, bumababa po kasi yung ating immunity pag hindi po natin na-target mabakunahan at least 95% of our population. So meaning, kahit na po meron na po silang ang dating bakuna, possible pa rin po na mahawaan ang tigdas. Pero po, ito po yung kasi bakit kompleto naman. Meron pa pala ang possibility na pwedeng mahawa yung bata. The difference and the advantage kung kompleto ng bakuna na bigyan ng ating supplemental dose yung bata, kung hindi ganun kataas yung coverage po or ang immunity po ng isang community, possible pa rin po mahahawa yung bata, pero hindi po ganoon kaseryoso yung kanyang maging komplikasyon. Tama. So, yun po yung advantage. Tama, ng, very good. Bakit kailangan po natin bigyan ng additional protection, bakit tayo nagkakanap ng SIA. Pero po, ito po yung isa din po namin pakiusap. Sana routine yung ating pong binibigay po na po natin sa bata, yung routine immunization. So parang hindi na po tayo laging nagsisiya. Hindi na po tayo laging may outbreak. So yan po yung isa nating kailangan pong tutukan after ng ating ginagawang tigtas-tigtas. Correct. No, ipinapaalala mga kababayan ni Doc Jane na hindi natin kailangan magsiya or mag-supplemental immunization activity kung marami pong nagpapabakuna sa routine immunization. Yun kababayan yung dapat kumpletuhin ng mga bata hanggang 1 year old. Doc, maraming salamat po. Pero Doc, may mga question pa po. Ang dami yung mga listeners ngayon. No? Ito todo ko na Doc. Mayroon pang question Doc na pahabol. Ano daw ang kailangang dalhin kung magpapabakuna? Ang kailangang dalhin kung magpapabakuna, tama po ba, Ms. Pia? Yes po, Doc. Ano daw yung kailangan nilang dalhin? Aside from the bata. Okay. Of course, dapat po yung bata. Oo, baka makalimutan. Healthy, yung mga panahon yun. So, pupunta po. Yung kanya pong previous vaccination card, para din po malaman natin kung itong bata po bang to is
nabakunahan na natin ng routine o hindi pa po. So, di naman po. And if ever po meron pong mga maintenance na mga gamot, yung bata, yung correct information, wag po natin itatago na yung anak ko may lagnat, yung anak ko may maintenance pala, para din po natin maisiguro na tama na bigyan ng gamot, tama na bigyan ng bakuna yung bata. Para din po, ma-check po natin if ever may sakit yung bata, aside from giving the MR vaccine, check din po natin yung bata baka po kasi kailangan ng atensyong medical. And also for those po na may mga maintenance na gamot, yung clearance po na galing sa pediatrician, mas okay po yun para maisiguro po natin na well protected and fit po yung bata mabigyan ng bakuna. Ayun, tama. Doc, may question pa ulit dito. Paano daw, follow-up question, paano daw kung wala siyang yung routine immunization booklet niya, Doc? Okay po. Actually po, hindi lamang po yung ating binibigay ngayon isang MR vaccine para sa ating MRC or tigdas. Pero nagbibigay din po tayo ng ating regular routine immunization. So, schedule po na isang bata na mabigyan ng other vaccines like Penta, like PCV, bibigyan din po ng ating mga bakunador para din po hindi po natin makaligtaan o ma-stop na maprotektahan yung ating mga bata from other vaccine-preventable diseases. Ayan. So, grab this chance mga kababayan na hindi lang pala MR ang pwedeng ibigay. Pumunta po kayo, dalhin po pagpasok po sa 6 to 59 months old ang bata. Punta lang po kayo sa ating mga vaccination sites kasi hindi lang MR ang pwedeng makuha, pwede po mabigyan ng iba pong mga bakuna pa, Doc, no? Sa routine immunization. Yes po. Clear yung ating pong routine vaccine sa mga health stations lang po yun at saka health centers, hindi po sa mga temporary vaccination sites po natin. Apo. Meron pong bakuna for routine. Yun po yung ikaklaro natin, Miss Tia. Baka po kasi pupunta doon sa mall, Alright. maghahanap ng routine vaccine para sa anak niya tapos walang maibigay. Oo, sinabi sa brigada, lahat pwede. Okay, thank you very much for that, Doc. Again, linawin natin mga kababayan, ang routine immunization kung saan nyo po makuha sa ating mga fixed, no, na ating mga fixed vaccination sites, RHU, no, BHS po, mga health center natin. Yung mga makikita nyo sa mall, sa terminal po, mga MR lang po ang pwede nilang ibigay. Yan, klaro po tayo dyan. Doki, Doc Jane, ano po ang mensahe ninyo sa mga magulang na nag-aalangan pa rin po na pabakuna ng kanilang mga anak laban sa tigdas at rubella? Okay, thank you for this opportunity. And ako po, sa una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa mga magulang na pinabakunahan na po yung kanilang mga anak sa ating third day na po tayo ng ating pagbabakuna. Sa mga iba pong mga mayroon pa pong agam-agam, yung ating pong bakuna, sabi nga po namin, is proven, effective, ligtas, at free po ito. Wala naman po tayong bakunang binibigay na ikakapahamak pa po ng ating mga kabataan. Kailangan po natin maprotektahan po sila dahil po tumataas na po ang ating pong numbers ng mga nagkakatigdas o nagkaka-German measles. So, protektahan po natin ang kanilang kalusugan at ang kanila pong future. Kasi po, mas mahirap po pag magkasakit at mag-hospital. So, ito, ating pong suportahan ang tigtas-tigtas. Simula ngayon, nag-uumpisa na po tayo hanggang February 13 sa lahat po ng mga vaccination sites at temporary sites sa buong region cell. Tama. So, supportahan natin mga kababayan. Sabi nga, ulitin natin to avoid hospitalization at maaari pong ikamatay pa ito kapag naging komplikado. Doc Jane, may iba pa pong mensahe? Ako po ay saludo po sa ating mga health workers na ngayon na walang sawa po nagbibigay ng correct information, nagbabakuna sa ating po mga volunteers na nandito po at nagbibigay po ng support po sa atin. And sa lahat po naka-DOHC Dr. Jen, lalo na po ang aking cluster, the family health cluster, hopefully po okay lang po tayong lahat, sa lahat po ng teams na bumabaa para magbigay suporta po sa ating mga vaccination teams. Keep safe and let us all be healthy. Yay! Thank you, Lucia. Thank you, Jello. Thank you so much, Thank you Doc so much, Jane, Doc. our NIP Manager and Medical Officer 5. Mabuhay po kayo, Doc Jane. More power po at sa inyong team. Thank you.
Okay, God bless. Thank you. Okay mga kababayan, po narinig po natin ang tinig ni Dr. Jane Edver Montañer, ang ating Medical Officer 5 po ng DOHCHD Soc Surgeon Region. At sila po ngayon ay nasa Jensen kung saan ay nagbo-monitor din po no, at nangangalap pa ng marami pang mga datos no, para po makapag-report sa atin. So ulitin natin, partner Jello, Yes, ilan na nga ba partner. yung datos natin? No? Naka 52,000 na tayo no ng ating nabakunahan mga kababayan. Malaki na po 'yun no when it comes to sabihin na natin na mga ayaw magpabakuna. Join na, no? Join na para po maging healthy po ang lahat. Kasi malaking hamon po ito sa buong Mindanao, no? Na wag tayong kumbaga para magkaisa tayo ngayon para sa future ng ating kabataan. Okay, sabi nga ni Doc Jane. So, as of now we have 52,472 na po na nabakunahan, and that's 11.62%. Pero kung titignan natin sa ating target na more than 400,000, it's almost 1 million mga kababayan. So, dalhin na ang mga bata sa bakunahan para protektado. Commercial break muna tayo mga kababayan. Sa pagbabalik ating pag-usapan ng mga kumakalat na fake news at kung ano-ano ang mga balita dyan na pinaniniwalaan ng mga nanay at magulang. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Mga ginikanan, aduna ba mo'y mga chikiting nga unom ka bulan hangtod ubos sa 5 ka tuig ang edad? Panalipdi ang inyong mga anak batok sa tigdas o tigdas hangin. Apin na sa Chikiting Ligtas Tigdas karong Enero 19 hangtod Pebrero 13, 2026. Libre, epektibo o luwas ang bakuna. Available kini sa pinakadool nga health centers o uban pang vaccination sites. Pahinumdum gikan sa Department of Health, CHD, Soc Surgeon Region. Mga magulang at tagapag-alaga, kayo ba ay may mga chikiting na 6 na buwan hanggang hindi hihigit sa 5 taong gulang? Pabakunahan na ang inyong mga anak laban sa measles o tigdas at rubella o tigdas hangin. Makilahok sa Chikiting Ligtas Tigdas ngayong January 19 hanggang February 13, 2026. Libre, epektibo at ligtas ang bakuna at available sa pinakamalapit na health center at iba pang vaccination sites. Isang paalala mula sa DOH CHD Soc Surgeon Region. Okay, maayong buntag sa inyong tanan. Again, it's 11:11. Magtatapos po tayo ng 11:20. Pero let's grab this chance po para maitama ang mga haka-haka ng ating mga kababayan tungkol sa bakuna. Ayan, Sir Jello, ito kasi Yes, ang partner. tao ngayon, halos lahat may cellphone at halos lahat nagbabalita kahit hindi naman authorized na magbalita or expert no sa mga larangan ng katulad ng ito, ang sakit na ito. Now, una, magbabasa tayo ng mga fake news na nababasa natin at lilinawin natin kung ano nga ba ito. Mula po sa isang netizen, sabi niya, lagi ko nababasa ang warning na huwag magpabakuna sa mga bata dahil ilang taon lang cancer sakit ng bata. Naging 6 anak ko, lahat bata, hindi nagkakaroon ng tigdas. Sobrang taas ng lagnat at buong katawan. Nilalabasan ng pupulang parang maliliit na butlig, lalo na ang likod. Nako, okay, hindi ko nababasahin pa, sobrang dami. Pero ang ibig sabihin lang nito, ayaw niyang pabakuna ng kanyang mga anak. 6 na daw yung anak niya, pero hindi naman nagkakatigdas. Alam niyo ba? Okay, ito trivia ha. Mga kababayan, kung wala kayong bakuna ng measles at rubella, kahit ilang taon kayo soon at tumanda na kayo, paglaki nyo, pagsapit ng high school, college, o kahit anong edad pa yan, no, magkakatigdas ang isang tao once na nagkaroon po ng hawaan. Kasi hindi kayo protektado. Kahit pumatanda na yan, hindi lang po yan pambata. Diba? May mga classmate kayo ng college, ng high school, nahihiya kasi nagkaroon ng butlig-butlig, malaki na. Kaya sabi nga nila, oy, bakit ngayon ka pa nagkaroon ng tigdas? Kasi magkakaroon ng peklat sa katawan niya, may itim yung butlig-butlig, pangit, diba? Kasi walang bakuna noon, no? At malamang hindi kompleto o
malamang may hawaan tulad nitong outbreak. Alam nyo ba, ito i-share ko, partner Jello, Yes, partner. meron pong isa ngayon na, kumbaga there's a case that they're studying na sa isang community, ang pinagmulan ng impeksyon ay 2 adult na nagkatigdas. According to study, yung 2 matatanda na yon walang bakuna nung araw, nahawa sila at naipasa nila yon sa mga bata. Now, kapag matanda na tayo, kaya natin ang mga sintomas ng tigdas. Ano ba yung mga sintomas ng tigdas na alam mo, partner Jello? Ayun, partner, yung ubo, sipon, lagnat, mataas na lagnat, partner, no? Yan yung isa sa pinakamadaling sign talaga ng ating tigdas. At saka, partner, yung nanghihina talaga yung katawan. May lumalabas din, partner, sa kanilang mga balat. Namumula, ganun. Oo. So, delikado yun, partner. Yes. Kasi po, para po siyang may flu symptoms or may trangkaso. Manghihina po yung katawan niya, ubo, lagnat, sipon, lagnat, at yung butlig-butlig po, no? At pwede po sa measles, pwedeng maging komplikasyon po niyan ang pneumonia or encephalitis na pwedeng ikamatay po ng bata, no? Ngayon, pag sa matanda kasi, kaya mo ang trangkaso pahinga, alam mo, kakain ng masustansya pagkain, matutulog ng tama sa oras, no? Makaka-recover yung katawan mo. Pero mga kababayan, eto mga batang to, 6 to 15, 9-month-old, eto po yung mga bata na mahina pa at hindi pa buo yung immune system nila. Vulnerable group nga kung tawagin. Kasi kung titignan natin, 2 yan Meron tayo yung matatanda na mahina na, yung mga senior citizen natin. Pero for college, for mga 40 years old siguro, sabihin natin, gumaling naman ako, di ba? Ang nakakaawa nun, pwede yung palang ihawa at nagmumula yun sa adult, no? Yung infection na yun. So, kawawa naman yung mga kabataan natin na kabataan na pwedeng mahawa, no? Yes, partner. So, mga kababayan, wag maniniwala sa sabi-sabi na hindi naman magkakasakit yung anak ko, no? Bakit di ko nang pinabakunahan, hindi naman nagkasakit? Aba, hihintayin mo pa ba? Ang taas ng kaso ngayon. Yes, partner. Kung tunay kang wais na misis at talagang responsableng magulang, hindi mo hayaan yung anak mo expose mo sa outbreak. Nako, matuto ka naman, no? Matuto ka naman sa mga experience na natin at sa siyensa at sa mga studies na to na gumagaling at napoprotektahan tayo sa bakuna. Dahil alam niyo po ba, according to the expert, ang pinakamagandang imbensyon ng medisina at pinakamagaling po sa lahat ng health intervention sa hospital man yan o sa Department of Health, sa public health, ang pinakamabisa at pinakamagaling po na health intervention is vaccination. Naniniwala ka ba, partner Jello? Of course, partner. Yes, kasi hindi mo na kailangan uminom ng gamot, ng mga mabibisang gamot kung ikaw na ay protektado. Meron pa dito, sabi niya, nako, kung magkakaanak ako, hindi ako magpapabakuna, ingat mga nanay. Kawawa naman ang magulang na ito. Unang-una, higit sa lahat, kawawa naman ang anak mo. Dinamay mo pa, no, sa maling paniniwala mo. Yes, partner. Imagine, dinamay mo pa siya sa maling paniniwala mo. Kawawa naman ang anak mo. Nako, ingat mga nanay, ikaw ang mag-ingat dahil kawawa ang magiging anak mo in the future. Alam niyo mga kababayan, after COVID-19 pandemic, dapat mas matalino na tayo ngayon. Diba? Partner Jello, ano ba yung natutunan mo sa COVID-19 pandemic? Ayun, partner, dapat talaga, partner, na magpabakuna, partner. Kasi nga, epektibo itong ating mga bakuna na ibinibigay. At lalong-lalo na rin, partner, no, yung sa mga bagong sanggol na mga bata, partner. Advice lang po ito sa ating mga magulang na nakikinig ngayon na dapat dalhin po yung ating mga anak sa kanilang daily or immunization routine, partner, para nga makumpleto yung mga bakuna. Yun. Paigtingin natin yung routine immunization. Yes. Sabi nga ni Doc Jane, kung ito po mataas po yung nagpapabakuna, hindi na natin kailangan magsiya. Sino po ba ang may gusto? Nakakapagod po ito, mga kababayan, at magastos. Sayang naman ang pera ng bayan. At mga kababayan, taxpayers money to, so grab the chance po na nakukuha nyo itong karapatan na ito para po sa ating mga anak. Yes, Sabi pa partner. dito, partner, no, dangerous, wag mag-eksperimento. Trust God than man. Trust God. Alam nyo po ba, ang sakit po na ito ay dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao na ay magpabakuna at nagkakaroon ng hawaan at it's a gift. It's a gift po na Yes. magkaroon tayo, kumbaga kaloob ng Diyos na magkaroon tayo ng bakuna po Yes, partner. para po, kumbaga parang prevention di ba? Oo. Anong gusto mo? Yung asan doon ang evil at asan doon ang good, di ba? The good is meron kang pananggas sa sakit, no? Yes. At
Remember, mga kabataan, kung ang kabataan pag-asa ng bayan at hayaan natin sila magkasakit, ano na lang ang mangyayari sa ating future, di ba? Yes, partner. At bilang magulang, napakalit na sakripisyo nito yung pagdadala ng bata sa ating mga vaccination sites, no, kumpara po sa magkasakit pa sila. Yung pong sakit po sa pagbabakuna at yung pagkalagnat, kung titimbangin natin, iweigh natin na saan ba ang mas mabigat para sa'yo. Yung magkasakit, yung konting sakit, konting kirot, lagnat na meron ng pong agapan, no? Pwedeng agapan ng paracetamol. O yung pong magkasakit pa yung anak mo, ma-hospital at pwede pong ikamatay. Yun, partner. Isip-isip mga kabakunahan, mga nanay at tatay dyan tagapag-alaga. Wala na pong mas mahalaga sa atin kundi ang health ng mga bata. Kaya sa mga nanay, huling paalala po natin, no, magpabakuna na po, join the MRCA para po ligtas-tigdas ang ating mga kabataan. Yes, At partner. mga kababayan, it's already 2 minutes na lang sa aking orasan. Okay? Meron ka bang last na message sa ating mga kababayan, partner Jello? Ayun, partner, no, para sa aton nga mga tigpalamati sa tibuok Sorsogon region, tani dalo nato ng aton mga kabataan, hindi kita maghatag sang mali nga impormasyon sa sining ligtas-tigdas MRC 2026. Isa ini kapaagi para maproteksyonan kag mabuligan ang aton nga mga nanay kag tatay, syempre para malayo sa mga sakit-sakit ang ilang mga bata, kag isag man ini nga protection para sa aton mga kabataan nga maging mahimsog ang ila kaluwasan. Yes, partner. Yes, partner. At sa naniniwala dyan na ito ay isang bioweapon, ito ay kung ano-anong ginagawa ng pamahalaan para dito. Nako, sana natuto na tayo ng pandemic pa lang. Mas matalino na dapat tayo, no? Kasi kung ito ay 50 years na, no, na binibigay natin, no, at walang napapatunayan ng mga ganitong sakit o kinamatay ng bata dahil sa bakuna, sana mas matalino tayong magulang. Ibigay natin tong karapatan ng bata dahil karapatan ng bata ang maging malusog, karapatan ng bata ang matuto, magkaroon ng future kung gusto niyo maging matalinong inyong mga anak. Kasi ang pundasyon po ng future ng bata ay ang kalusugan. Wala sana magaling na doktor ngayon, presidente o kahit na mga hinahangaan natin mga profesyon kung wala po tayong kalusugan at may sakit ang bata. So again, mga kababayan, huling mensahe, magpabakuna na para ligtas-tigdas. At dahil dyan po, it's already 11:20 and my clock, napakabilis ng oras, magpapaalam na po kami. Magbabalik po ulit kami, no, dito sa 95.7 Brigada FM para sa isa na namang episode ng Talakayan para sa ating kalusugan. At dyan po nagtatapos ang ating Talakayan para sa ating kalusugan. Again po, on behalf of our Regional Director, Dr. Aristides Concepcion Tan, ako po si Leah Dominguez Reformado, kasama aking partner, Angelo Tiana. muli pong nagpapaalam at nagsasabing magpabakuna na para ligtas-tigtas. Ito po ang CMU. Maraming salamat and stay safe mga kababayan. Bye-bye! Ligtas!